Kahit maliit lamang ang tsansa, sa ngayon ang Toronto Raptors ay sinusubukang mag-trade para kay Giannis at kay Kevin Durant. Yan po ang kanilang Plan A at Plan B. Mga big-time players po ang kanilang tinatarget sa ngayon. Ngunit, bakit nga ba mababa lamang ang tsansa ng Raptors na makuha ang mga ito? Siyempre, nakadepende rin po yan sa kanilang kakayahan, sa kanilang komposisyon ng kanilang lineup, kung kanila bang maaakit ang mga ito. Sina Kevin Durant at Giannis ang mga tipong mga player na hindi na gugustuhing bumuhat ng isang rebuilding team. Ang nais nila ay pumunta sa isang malakas na team at doon magsanib puwersa para magkampiyon. Bakit nila pipiliin ang mahirap na daan? Kung mayroong mas magaan, hindi mabigat at mas madaling daan para sa kanila, ano? Wala din namang mga notable names sa kanilang roster. Tanging sina Scottie Barnes lamang, Chris Boucher at Grady Dick ang mga nandun at mga batang player na. Kaya definitely, hindi ito makakaakit para kay Kevin Durant o kay Giannis man lang. Sa madaling salita, long shot itong gustong mangyari ng Toronto Raptors. Parang sinampal na rin ng Indiana Pacers itong si Joel Embiid pagkatapos ng kanyang tugon sa alok ni Theresa Haliburton na pagre-recruit sa kanya papuntang Indiana Pacers. At ang sagot naman kasi nitong si Joel Embiid ay magre-retiro na lang daw siya kaysa pumunta sa team ni Haliburton. At pagkatapos nga lang mga idol ng kanilang pagsasama sa Olympics, well ngayon nasa NBA Finals na itong Indiana Pacers. Definitely maging si Joel Embiid man nga ay siguradong nagulantang sa mga pangyayaring ito. Mas nauna pang makapunta sa finals itong si Haliburton kumpara sa kanya. Marami naman ang naniniwala na kung mayroong tandem na Haliburton at Joel Embiid ang Indiana Pacers, siguradong magiging lethal pa sila. Pero subalit mga idol, ayun nga ay pinalampas nga ho ni Embiid ang pagre-recruit noon ni Haliburton sa kanya. At ngayon, sa mga kaganapang ito ay para na rin po siyang sinampal. Pwede kang pumili especially ngayon, NBA Finals na. Indiana Pacers laban sa Oklahoma City Thunder, sino kaya ang mananalo? Ang link ay nasa comment section lang sa mga gustong tumalpak. Gamitin ang promo code na nasa comment section lang din. Sa mga first timer, malaking bonus ang naghihintay sa inyo. Sa ating huling balita sa podcast ni Lebron and Steve Nash mga idol na Mind the Game, doon sinabi mismo ni Luka Doncic na mayroon siyang speed o kabilisan pero hindi lang daw niya iyon ipinapakita. Itong si Luka ay kabilang sa mga scoring machine sa NBA. Mahina nga lang siya sa depensa pero all goods naman dahil siya ay nag-average ng lagpas 30 puntos bawat laro kung siya'y ganado lamang. Ngunit marami nga ho ang nakapansin na mabagal nga siyang kumilos at maglaro. Pero kahit papano ay nabibigyan niya ng hustisya ang kanyang kagalingan kahit na siya'y mabagal. Pero sa isang podcast nga kasama si Lebron at Steve Nash, doon niya inamin mga idol na parang meron pa siyang partida na hindi pa nga raw niya ginagamit ang kanyang buong kalakasan, ang kanyang buong bilis sa laro. Kaya imagine mga idol kung gagamitin pa ni Luka Doncic ang kanyang kabilisan. Nako, siguradong wala nang makakapigil pa sa kanya, no? Ano ang komento ninyo patungkol dyan? I-comment lang sa comment section.